Isa sa mga dapat ninyong tandaan din na kapag nakarating kayo dito sa Canada, kahit na sinasabi ninyo na worker lang ako, hindi naman ako permanente, napakahalaga na malaman ninyo na mayroon kayong karapatan bilang mga manggagawa dito sa Canada at hindi kayo pababayaan ng gobyerno ng Canada. Kasi ito yung concern ng ilan sa mga kababayan natin na kapag nakarating daw ba sila dito sa Canada, ano yung mga karapatan na pwedeng involved sila o karapatan na kung saan ay pwede na sila ay masasabi natin na protektado. So napakaraming karapatan, widely, yung karapatang pantao na sinasabi natin sa Pilipinas ay halos pareho din o nagkakaiba nga lang sa ibang mga provision, pero kung titignan natin talaga, iisa lang din ang tinutukoy nito, yung karapatan mo bilang manggagawa dito sa Canada. Napakahalaga kasi na malaman natin din talaga ito, although yung ilang mga kababayan natin ay concerned talaga doon sa much deeper na meaning ng karapatang pantao dito sa Canada. Pagtutuunan natin ng pansin yung karapatan mo o mga karapatan mo bilang manggagawa dito sa Canada kung ikaw ay wala pang papel, kung ikaw ay na hindi pa settled naman talaga at gusto mo lang na ma-experience ng Canada, you can rely on these different laws o kaya naman mga provisions o kaya naman mga covered ka talaga ng batas ng Canada as a whole. In general, halos pareho din naman talaga doon sa mga permanent na, doon sa mga citizen na dito sa Canada, pareho din yan sa mga workers, ano. Pero iisa-isahin natin yan, babasahin ko na lamang yan in Tagalog, in Filipino, para mas madali po ninyong maintindihan kung ano-ano ba yung mga provisions na ito na kung saan bahagi po kayo ng tinatawag nating karapatang pantao kapag kayo ay hindi pa permanente dito sa Canada, no? And it will go through kapag permanent ka na rin. Kasi yung iba, sinasabi nila, nandito ako, hindi ko na isa-isahin pa, no? Para, kasi may nagbigay sa atin ng isang provision na covered daw ito ng mga employer at yun daw yung kanilang karapatan. Well, karapatan ng mga employer yon and karapatan din ninyo na malaman kung ano yung pwede nyong makita pa, no, bilang mga manggagawa. So, tignan nyo mabuti yon at iisa-isahin natin mamaya. Magbibigay ako ng mga ilang kuro-kuro habang binabasa natin yon, pero and as we pass by, as we go through doon sa ating pag-uusap mamaya, ano ba yung naiisip ninyo kapag babanggitin natin mamaya yung mga karapatan na ito? So make sure that alam ninyo yung mga karapatan ninyo bilang mga manggagawa, kasi pagdating ng panahon, hindi lang naman puro Canadian ang magiging employer ninyo. May mga Asian din, may mga taga Middle East din, may mga taga South Asia, taga Southeast Asia, depende po, no? So, yung ilan sa kanila marahil ay hindi nalalaman, kaya kayo nagme-message sa akin kasi yung ilan sa inyo nandito sa Saskatchewan, ang sinasabi ninyo ay, Kuya Rod, yung boss ko, ganito ang ginagawa sa akin, meron ba akong, o covered ba ako ng batas na ganito para umalis sa kanya, something like that. So, ginagawa natin yung video na ito para at least may inform kayo at baka ma-remind niyo pagdating ng araw yung mga employer niyo o kayo na mga may concern sa ganitong concern nga, ay baka masabihan ninyo yung employer ninyo at maging bahagi kayo ng kanilang pagbabago o kaya naman maging bahagi kayo, no, ng mas mainam na pamamalakad sa trabaho. So, isa-isahin po natin. Ang pag-uusap po natin ay hiniram natin sa www.thecanada.ca na ang title po ay Temporary Foreign Workers, ang iyong mga karapatan ay protektado, na ibinigay po sa atin ng Employment and Social Development Canada. O, diba? Tagalog po siya, Filipino, no? Sabi po dito, ang Guide o Patnubay na ito ay ginawa para sa temporary foreign workers na na-hire sa ilalim ng Temporary Foreign Workers Program or TFWP. Para sa mga impormasyon tungkol sa mga karapatan bilang foreigners na na-hire sa ilalim ng International Mobility Program, mangyaring bisitahin ang alamin ng iyong mga karapatan. Ang iyong mga karapatan. Sa Canada, ang mga karapatan ng lahat ng workers, kabilang ang TFW, ay protektado ng batas. Kung ikaw ay isang TFW, ang iyong mga karapatan at mga proteksyon ay pareho ng para sa Canadian at permanent residents. Natulad po ng sinabi ko na sa inyo kanina, halos at pareho din po ng mga probisyon.
So, dapat po dito, una, dapat gawin ng iyong employer ang mga sumusunod. Una po, sabi dito, bigyan ka ng impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan. So, dapat alam mo yung inyong karapatan at ibibigay yung link na ito ng iyong employer. Hindi yung dapat kopyahin ito at ibigay pa sa iyo, no? Pwede naman yun. Kaya lang, usually, link na lang ibinibigay. Ang sa amin po, ay inilink po ng employer namin yung mga karapatan na ito. Kaya aware din po kami sa mga karapatan namin during that time. Bigyan ka ng permadong kopya ng yung kasunduan sa trabaho employment agreement at ibig sabihin nito kontrata sa trabaho o sa bago ng araw ng iyong trabaho. So tulad sinabi ko, dapat mayroon po kayong kopya ng tinatawag nating agreement o job offer letter para na sa ganon alam mo yung iyong gampanin, alam mo yung rate, alam mo lahat ng details sa iyong trabaho, yung lugar kung saan ka magtatrabaho, kung saang store, halimbawa, kung saang institution, at dapat po nakalagay yung address doon. Bayaran ka para sa iyong trabaho tulad na nakapahayag sa iyong employment agreement o kasunduan sa trabaho kabilang dito ang overtime na trabaho kung ito'y bahagi ng iyong agreement. Gumawa ng mga makatwirang pagsisikap upang bigyan ka ng isang lugar ng trabahong malaya mula sa pag-aabuso kabilang ang paghihiganti. Sundin ang mga pamantayan para sa employment at recruitment sa province o territory kung saan ka nagtatrabaho. Ibig lang sabihin po nito na dapat sumunod ang employer, ikaw mismo, doon sa tinatawag nating itinalagang batas o alituntunin ng isang probinsya o kaya ng Canada mismo para hindi po tayo mapahamak o para hindi maisantabi yung papers natin upon application o kung nandito man tayo para na sa ganun ay documented tayo o well documented po tayo. Kumuha at magbigay para sa pribadong health insurance na nasasakop sa iyong emergency medical care hanggang ikaw ay eligible para sa provincial o kaya ay territorial health insurance coverage. Tingnan ang access sa serbisyo sa lahat na o sa healthcare na section upang malaman ang mga exception. So, ibig lang sabihin nito, dapat mabigyan ka ng tinatawag nating health insurance sa mga panahon kung saan hindi ka pa pwede, no, na mag-apply sa provincial healthcare. Pero pag provincial healthcare na, sagutin mo naman na, no? Kasi hindi naman natin pwede ipa-shoulder lahat yan sa employer natin, no? Dapat i-offer ka ng health benefits or health package para na sa ganun ay pwedeng 50-50 o kaya naman depende po sa rate o sa program ng health package o private health care insurance na iyong bibigyan o iyong kung saan ka magpapasakop, kung saan ka magre-register. So, depende po sa usapan niyo yan. Makatwirang pagsikapang bigyan ng isang access sa mga serbisyo sa healthcare kung sakaling ikaw ay nasaktan o nagkasakit sa lugar ng iyong trabaho. So, nangangahulugan lang po dito na dapat ay yung halimbawa na fracture ka o kaya naman na aksidente ka sa trabaho, dapat alam mo na mayroong WCB kung tawagin natin, ibig sabihin that will cover your health. Pag ikaw ay hindi nakapasok, dapat bayaran ka, something like that, at dapat ilapit ka nila sa WCB, ito yung Workers Compensation Board na kung saan sila ang nangangasiwa sa mga naaksidenteng mga trabahador o mga workers. Dapat alam po ninyo ito kasi may mga workers dito na mga kababayan natin na kung minsan natatanong natin, bakit hindi ka mag-apply sa WCB? Kasi hindi sinabi ng employer. Dapat sabihin po ng employer ninyo na kung kailan kayo hindi at eligible sa tinatawag nating WCB, Workers Compensation Board. Dapat alam po ninyo yun. Ito rin po yung mga hindi maaaring gawin ng employer ang mga sumusunod. Puwersahin kang gawin ang isang hindi ligtas sa trabaho o trabahong hindi autorisado na gawain mo alinsunod sa iyong kasunduan sa trabaho. So, ibig sabihin, halimbawa kung ikaw ay cook, hindi ka po pwedeng sumisid doon sa dagat para manguha ng talaba. Alam niyo po yun, hindi related sa trabaho ninyo. Puwersahin kang magtrabaho kung ikaw ay may sakit o kung ikaw ay nasaktan. Halimbawa, may lagnat ka, lagnat laki, sasabihin magko-call in ka, nilalagnat ako. Hindi ka pwedeng puwersahin magtrabaho. Halika dito magtrabaho kasi binabayaran ka ta. No po yun. So, alam po ninyo dapat yun na kapag may sakit, sakit-sakitan, wag naman po sakit-sakitan, ay hindi kayo pwedeng puwersahin,
I-pressure o persahin kang magtrabaho ng overtime at hindi ito kasali sa iyong kasunduan sa trabaho. No, kapag sinabi, pwede ka magtrabaho, kinausap ka ng overtime, babayaran kita sa overtime accordingly. So, kung sinabi mong yes, magtrabaho. Kung sinabing no, dahil may lakad ka, family tour, something like that, wala silang magagawa doon, no? Hindi kanila po pwedeng puwersahin kasi illegal po ito, no? So, alam po ninyo, dapat yon, hindi kayo pinupwersa sa trabaho. Pero kung minsan tayo mga Filipino, dahil sa masisipag tayo, no, kinukuha natin yung mga overtime for overtime fee, no? So, okay lang po yan. Parusahan ka dahil nag-report ka ng mga tinatawag nating mistreatment, hindi magandang pagtrato, hindi ligtas sa trabaho, hindi sapat na housing, o dahil nakikipagtulungan ka sa isang inspeksyon na ginawa ng empleyado ng pabahalaan. Yan. No? Hindi tulad din sa Pilipinas sasapalan ng pera yung bunganga mo, something like that. Hindi po pwede yun dito. No? Kapag ikaw ay minaltrato, automatic may kapupuntahan yung employer. Kaya takot po dito ang mga employer na maltratuhin ang mga trabahador dahil may kalalagyan po sila, no? Gayon din po kayo, dapat gumawa kayo ng naaayon naman, ano? Dapat ligtas yung trabaho nyo palagi at alam po ninyo yung mga basic na karapatan ninyo sa trabaho, ano? Kunin mula sa iyo ang iyong passport o work permit, no? May naririnig tayo na sa ibang mga bansa kinukuha yung passport, ano, tsaka yung documents nila, work permit nila. Bawal po dito yung sa Canada, hindi po pwedeng mangyari yon. So, hindi po dapat nila kukunin yung iyong passport at work permit. Hawak po ninyo yun kasi private po ito, confidential po ito ng mga documents ninyo at ID ninyo. Sa inyo po iyan. Walang kukuha niyan, ano? I-deport ka mula sa Canada o baguhin ang iyong immigration status. Halimbawa po, nagkamali ka sa trabaho, no? Sasabihin siya, papadeport kita. O kaya naman, babaguhin ko yung immigration status mo at gagawin kong 1 year lang. Hindi po pwede yon, ano? May karapatan ka na bilang manggagawa, tinanggap ka ng Canada, ibig sabihin Canada lang po ang pwedeng magbago, magpaalis o kaya naman mag-retain. Only the government of Canada through sa mga provisions po ng immigration law, no? Dito sa Canada. So, dapat alam po niyo yan. Pabayarin sa iyo ang fees na may kinalaman sa recruitment na maaring binayaran nila upang i-hire ka. Sa mga group chat lately, ito ang hot no, na pinag-uusapan ngayon. So sinasabi nila, ano ba yan? Employer papabayad. So dapat hindi nyo po bayaran yung recruitment ninyo o hindi nyo po bayaran yung pag-hire sa inyo at hindi po dapat ninyo binabayaran yung LMIA ninyo. Alam ko po, dito sa social media, sa Facebook, may alam tayo na nababanggit doon sa mga comments niyo. Binabasa ko doon na may nagtitinda ng tinatawag nating LMIA. Bawal po ito sa mata ng gobyerno ng Canada, pero kung minsan mayroon pong gumagawa niyan. So, hindi ko po alam kung sino sila. Wala po akong alam dyan sa mga pinagagawa nila at wala rin po tayong kinalaman dyan. Ano? Hindi po natin. Kung tatanungin niyo po ako at babayaran niyo po ako kung mayroong for sale na LMIA, ang sagot ko po dyan, hindi ko po alam, wala po akong kinalaman dyan, wala po akong alam. Yun lang po ang sasagot ko kasi totoo naman po na hindi ko alam. At hindi po natin gagawin yun, ano? Mahirap na. Huwag po natin gawin yun. Huwag natin subukan, no? Okay, so depende na po sa inyo yan kung paanong technique naman ang gagawin ninyo o paanong strategy ang gagawin ninyo para magkaroon kayo ng legal na LMIA sa pag-uusap po ng employer ninyo, no? So depende na po sa inyo yan ngayon. So I hope nakatulong po yung mga karapatan nito. Basic, hindi ko na inelaborate ng masyado dahil in Filipino naman, naiintindihan naman natin, mga basic po yan, mga karapatan ninyo na dapat ninyong malaman at hindi dapat gawin ng employer, no? Dapat, dapat kayo po ang nakakaalam sa mga karapatan na poprotekta po sa inyo bilang temporary foreign workers. I hope naging malinaw po sa inyo yung mga karapan ninyo. Binasa ko na po sa inyo ng Filipino, at least na ikaw na naghahanap ng trabaho papunta dito sa Canada na parating na, o kaya naman nandito na, o kaya nandito na sa Saskatchewan, o kaya nandito na sa iba't ibang bahagi o probinsya ng Canada, ay alam mo na yung mga
gampanin mo o kaya gampanin ng employer mo, karapatan mo bilang tao, bilang manggagawa, bilang temporary foreign worker dito sa Canada. So maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli.